In this battle, the man I love is my opponent. Malinaw namang naipaliwanag ni Miss Claire sa akin ang plano niya. To defeat Chelsea's fear, kailangan kong makahanap ng butas kay Adrian. Or Arian, and the funny thing here is that, the plan is, I have to gain his trust. Kailangan kong mapaniwala si Adrian na kakampi niya ako, which is why I have to use yung pagmamahal na mayroon ako para sa kanya to make him believe I'm not his enemy. Pero hindi ba ako nagiging unfair kay Adrian at sa sarili ko? Nakakatakot na ang maging labas nito, isipin ni Adrian na hindi ko talaga siya mahal. Na niloloko ko lang siya, and in the end, iwan na naman ako ng lalaking mahal ko. Mag-smile ka naman, Maui, that gown fit you perfectly, kulang ka lang sa smile. Hinawakan ni Adrian ang magkabila kong pisngi at binatak ang labi ko nang umiti. Ugh, I want to see your genuine smile again. Hindi ako sanay na parang nagiging masyadong sweet naman si Adrian sa akin. Although sweet naman siya sa akin simula pa lang. Pero sobrang sweetness naman yata yung ipinapakita niya sa akin ngayon. Magpapalit na ako. Okay na ba sa iyo itong gown? Ask yourself. Ikaw ang magsusuot niyan, hindi ako. Dinala ako ni Adrian sa harap ng isang full-body mirror. Kung ako ang tatanungin, bagay na bagay sa iyo yung gown na suot mo. You look so beautiful with that elegant gown, but I'll respect your decision kung gusto mong pumili ng mas bongga o mas simple pa kaysa riyan. Ang mahalaga sa akin ay ma-fulfill yung satisfaction mo sa gown while not making you feel you don't have freedom na pumili ng iba pa. Umiling ako at hinarap si Adrian. I gave him the genuine smile he's been asking me since the time we arrived here. Satisfied na ako sa gown na ito, Adrian. Ayoko namang kumuha ng mas simple rito just because I'm worried na magiging magastos kung ito yung kukuhanin. That's a fact, however, gusto ko ring sulitin na makapagsuot ng mamahaling wedding gown. Besides, weddings are a one-time occasion, sayang naman kung palalampasin ko pa yung pagkakataon na maging expensive bride ako sa special day ko, di ba? Natutuwang lumapit si Adrian sa akin at mahigpit akong niyakap. I never thought he was clingy like this, sobra na akong naninibago sa ikinikilos ni Adrian, but of course ayoko namang ipahalata sa kanya na nakakaramdam na ako ng awkwardness because of that. He was about to kiss me when we faced each other, kaso umiwas ako. Bigla kasing bumalik sa alaala ko yung araw na nakita ko si Adrian na may kasamang babae. Aaminin kong doon pa lang ay inisip ko nang nag-cheat siya sa akin. Hindi pa kami mag-asawa but he began to commit infidelity. May kaibigan ka bang babae? I asked Adrian out of the blue habang papalabas kami ng store kung saan ako nagsukat ng wedding gown. No, tipid niyang sagot, may mga babae akong kinakausap, but that doesn't mean I'm befriending them. So, bakit mo pala sila kinakausap? Humigpit ang hawak ni Adrian sa kamay ko. I mean, why do men talk to women? If hindi sila friend, what's the motive behind that? Hey, huminto si Adrian sa paglalakad, and his looks were like teasing me. Are you jealous? Nagtatanong ako ng seryoso sa'yo. Have you seen me talking to a woman lately? Nangunot ang noo ko. Is he lying to me? Kasi yung tanong na binitiwan ni Adrian sa akin. He's asking as if clearing himself na hindi siya nakikipag-usap or having any interaction with women. So, ano pala yung nakita ko, pati ni Doc Winnie that day? Maui, do you hear me? I came back to my senses. Yeah, I heard you. Bakit naman napapatanong ka sa akin ng ganyang klaseng tanong? May problema ba tayo? May ginawa ba akong dapat mong pagselosan? No, mabilis kong sagot. Forget about that. Hindi ko dapat tinanong yun sa'yo. Sorry. Kaya nga gulong-gulo yung utak ko. Reklamo ko kay Mariel nang bigla niya na lang akong sorpresahin ng dalaw dito sa mansyon. Habang nakatutok ako kay Chelsea na ginagawa yung panibagong session namin which is nakiusap ako kay Yaya Manang kung pwedeng abalahin siya. By playing games, gusto kong mas maasa pa lalo si Chelsea na magsalita. So, pinaglaro ko sila ni Yaya Manang ng Pinoy henyo tapos salaitan silang dalawa sa paghuhula at pagsasabi ng oo o hindi.
Kung baga ginawa ko munang exercise yun kay Chelsea para matrain ko siyang mag-isip habang pina-practice niya yung speaking skills niya. Nawawalan tuloy ako ng gana na bumoto pa riyan kay Adrian. Baka red flag pa yang nabingwit mo sa dating app, red flag. Late na late ka na talaga sa mga trending ngayon, ma'ams. Di mo alam ibig sabihin ng red flag, kung makapagsalita si Mariel sa akin, para namang siyang nagkaroon ng kaibigan na buhay na simula noong panahon ni Rizal. Basta pag sinabihan na red flag ang isang tao, negative energy yun. Like pagiging cheater, womanizer, etc. Tapos sa green flag, kabaligtaran. Positive energy yan at compliment yan pag nasabihan kang green flag ka. Napapailing akong natawa, Philippine flag lang kasi ang alam ko. Sinusubukan kong pasayahin ang sarili ko, kaso sobrang hirap pala. Hindi ka naman dapat magulat sa ganyan, ma'ams, tugon ni Mariel. Ang cheater, hindi yan aamin na nag-cheat siya. Tandaan mo na parang mga kriminal lang yan, eh. Kung aamin sila sa kasalanan na ginawa nila, they have to face consequences. So, you really think he's cheating on me? Kumibit balikat sa akin si Mariel. Maaga pa para mag-conclude tayo agad. Di ka rin naman sure kung ano ba talagang relasyon ni Adrian doon sa babae na nakita mong kasama niya. Eliminated na agad na labeled sila as friend kasi si Adrian na kamo mismo ang nagsabing hindi siya friendly sa babae. Dahil nga roon, iniisip kong yung babae na yun. Jowa niya rin, posible ba talagang niloloko ako ni Adrian? Kasi kung oo, habang maaga pa, aatras ako sa kasalan na ito. Ma'ams, nag-o-overthink ka na naman, inabutan ako ni Mariel ng juice, so agad ko naman yung kinuha. Sa ngayon, panghawakan mo muna na sa'yo nag-propose si Adrian. Kung sakali man na mayroon siyang ibang babae, hayaan mo siya. Kung kaya mo namang ipagmalaki na ikaw ang inaya ni Adrian na pakasalan, anong palag niya sa'yo, di ba? Nangising lalo ang mukha ko sa pampalubag loob na sinasabi ng kaibigan ko sa akin. Kung malalaman ko lang din na may ibang babae yung mapapangasawa ko, hindi ko kayang sikmurain na magpakasal sa isang lalaki na wala pa man ding kasalan, naging unfaithful na sa akin. Ma'ams, hindi para magmayabang kaya ko gustong mag-asawa. Sobrang simple lang naman ang buhay na pangarap ko. Ang makahanap ng lalaki na kayang tanggapin ako kahit na mayroon na akong anak. Pinunasan ko agad ang mga mata ko bago pa tumulo ang luha. Kung sakaling hindi pa rin si Adrian yung lalaking hinahanap ko, willing naman akong pakawalan siya. Para sa huling session namin ni Chelsea bago ko siya hayaan na makapagpahinga, I asked her to speak her thoughts out. Treat me as your human diary, Chelsea, i-share mo sa akin lahat ng gusto mong i-share, and as your diary. I will keep my mouth shut, because as your human diary, ang trabaho ko lang ay pakinggan ka at maging listener ng mga unsaid thoughts mo. In-offer ko kay Chelsea ang hinliliit ko, asking her to do pinky promise. You can count on me when it comes to keeping secrets. Matagal bago nakapag-decide si Chelsea, akala ko ay hindi niya ako sasakyan. But, no, she trusted me. What should I share about? Your unsaid thoughts, I pointed to her chest. Kung anong kinikimkim mo riyan, pwede mo na silang pakawalan. Bumakat ang lungkot sa mga mata ni Chelsea, might be the story she was about to tell tends to become her saddest memory in the past. I love going to school, going anywhere, talking to anyone. Alam ni Mommy lahat yan, she sighed heavily, until I experienced being harassed in school. I've been followed by a stalker, at hanggang ngayon din daladala ko yung thought that I almost killed my mother kahit na sinasabi niyang hindi ako ang may kagagawan, and my mom's blame ang Kuya Arian who framed me up para isipin kong ako ang may kasalanan. Lumakas ang hagulgol ni Chelsea kaya naman agad ko siyang nilapitan at niyakap. To the best of my ability, pilit ko siyang pinapatahan. SSSHHH, it's okay kung hanggang dito na lang muna ang is-share mo, I want to live normal again po. Lumayo si Chelsea sa akin at pinunasan niya ang sariling luha. These days, parang hindi ko na po nararamdaman na normal pa ako. Dumadalas na po yung pag-atake ng anxiety ko sa gabi. Nahihirapan po akong matulog,
Kahit pilitin ko yung sarili kong huwag alalahanin yung past, kusa silang bumabalik sa utak ko. At paulit-ulit, kung nararamdaman na kailangan ko pong ma-guilty. Na kailangan ko ring ikahiya ang sarili ko na lumabas because I feel like. Dahil sa attempt ng mga ka-schoolmate kong lalaki na iharas ako, sobrang nakakadiri na yung katawan ko. Higit sa lahat, I feel no longer safe outside kasi pakiramdam ko laging may this battle, the man I love is my opponent. Malinaw namang naipaliwanag ni Miss Claire sa akin ang plano niya. To defeat Chelsea's fear, kailangan kong makahanap ng butas kay Adrian. Or Arian, and the funny thing here is that, the plan is, I have to gain his trust. Kailangan kong mapaniwala si Adrian na kakampi niya ako, which is why I have to use yung pagmamahal na mayroon ako para sa kanya to make him believe I'm not his enemy. Pero hindi ba ako nagiging unfair kay Adrian at sa sarili ko? Nakakatakot na ang maging labas nito. Isipin ni Adrian na hindi ko talaga siya mahal. Na niloloko ko lang siya, and in the end, iwan na naman ako ng lalaking mahal ko. Mag-smile ka naman, Maui, that gown fit you perfectly, kulang ka lang sa smile. Hinawakan ni Adrian ang magkabila kong pisngi at binatak ang labi ko ng umiti. Ugh, I want to see your genuine smile again. Hindi ako sanay na parang nagiging masyadong sweet naman si Adrian sa akin. Although sweet naman siya sa akin simula pa lang. Pero sobrang sweetness naman yata yung ipinapakita niya sa akin ngayon. Magpapalit na ako. Okay na ba sa'yo itong gown? Ask yourself. Ikaw ang magsusuot niyan, hindi ako. Dinala ako ni Adrian sa harap ng isang full body mirror. Kung ako ang tatanungin, bagay na bagay sa'yo yung gown na suot mo. You look so beautiful with that elegant gown. But I'll respect your decision kung gusto mong pumili ng mas bongga o mas simple pa kaysa riyan. Ang mahalaga sa akin ay ma-fulfill yung satisfaction mo sa gown while not making you feel you don't have freedom na pumili ng iba pa. Umiling ako at hinarap si Adrian. I gave him the genuine smile he's been asking me since the time we arrived here. Satisfied na ako sa gown na ito, Adrian. Ayoko namang kumuha ng mas simple rito just because I'm worried na magiging magastos kung ito yung kukuhanin. That's a fact, however, gusto ko ring sulitin na makapagsuot ng mamahaling wedding gown. Besides, weddings are a one-time occasion, sayang naman kung palalampasin ko pa yung pagkakataon na maging expensive bride ako sa special day ko, di ba? Natutuwang lumapit si Adrian sa akin at mahigpit akong niyakap. I never thought he was clingy like this. Sobra na akong naninibago sa ikinikilos ni Adrian, but of course ayoko namang ipahalata sa kanya na nakakaramdam na ako ng awkwardness because of that. He was about to kiss me when we faced each other, kaso umiwas ako. Bigla kasing bumalik sa alaala ko yung araw na nakita ko si Adrian na may kasamang babae. Aaminin kong doon pa lang ay inisip ko nang nag-cheat siya sa akin. Hindi pa kami mag-asawa but he began to commit infidelity. May kaibigan ka bang babae? I asked Adrian out of the blue habang papalabas kami ng store kung saan ako nagsukat ng wedding gown. No, tipid niyang sagot, may mga babae akong kinakausap, but that doesn't mean I'm befriending them. So, bakit mo pala sila kinakausap? Humigpit ang hawak ni Adrian sa kamay ko. I mean, why do men talk to women? If hindi sila friend, what's the motive behind that? Hey, huminto si Adrian sa paglalakad, and his looks were like teasing me. Are you jealous? Nagtatanong ako ng seryoso sa'yo. Have you seen me talking to a woman lately? Nangunot ang noo ko, is he lying to me? Kasi yung tanong na binitiwan ni Adrian sa akin. He's asking as if clearing himself na hindi siya nakikipag-usap or having any interaction with women. So, ano pala yung nakita ko, pati ni Doc Winnie that day? Maui, do you hear me? I came back to my senses. Yeah, I heard you. Bakit naman napapatanong ka sa akin ng ganyang klaseng tanong? May problema ba tayo? May ginawa ba akong dapat mong pagselosan? No, mabilis kong sagot. Forget about that. Hindi ko dapat tinanong yun sa'yo. Sorry. Kaya nga gulong-gulo yung utak ko.
Reklamo ko kay Mariel nang bigla niya na lang akong sorpresehin ng dalaw dito sa mansyon. Habang nakatutok ako kay Chelsea na ginagawa yung panibagong session namin which is nakiusap ako kay Yaya Manang kung pwedeng abalahin siya. By playing games, gusto kong mas maasa pa lalo si Chelsea na magsalita. So, pinaglaro ko sila ni Yaya Manang ng Pinoy henyo tapos salaitan silang dalawa sa paghuhula at pagsasabi ng oo o hindi. Kung baga ginawa ko munang exercise yun kay Chelsea para matrain ko siyang mag-isip habang pinapractice niya yung speaking skills niya. Nawawalan tuloy ako ng gana na bumoto pa riyan kay Adrian. Baka red flag pa yang nabingwit mo sa dating app, red flag. Late na late ka na talaga sa mga trending ngayon, ma'ams. Di mo alam ibig sabihin ng red flag, kung makapagsalita si Mariel sa akin, para namang siyang nagkaroon ng kaibigan na buhay na simula noong panahon ni Rizal. Basta pag sinabihan na red flag ang isang tao, negative energy yun. Like pagiging cheater, womanizer, etc. Tapos sa green flag, kabaligtaran. Positive energy yan at compliment yan pag nasabihan kang green flag ka. Napapailing akong natawa, Philippine flag lang kasi ang alam ko. Sinusubukan kong pasayahin ang sarili ko, kaso sobrang hirap pala. Hindi ka naman dapat magulat sa ganyan, ma'ams, tugon ni Mariel. Ang cheater, hindi yan aamin na nag-cheat siya. Tandaan mo na parang mga kriminal lang yan, eh. Kung aamin sila sa kasalanan na ginawa nila, they have to face consequences. So, you really think he's cheating on me? Kumibit balikat sa akin si Mariel. Maaga pa para mag-conclude tayo agad. Di ka rin naman sure kung ano ba talagang relasyon ni Adrian doon sa babae na nakita mong kasama niya. Eliminated na agad na labeled sila as friend kasi si Adrian na kamo mismo ang nagsabing hindi siya friendly sa babae. Dahil nga roon, iniisip kong yung babae na yun. Jowa niya rin, posible ba talagang niloloko ako ni Adrian? Kasi kung oo, habang maaga pa, aatras ako sa kasalan na ito. Ma'ams, nag-o-overthink ka na naman, inabutan ako ni Mariel ng juice, so agad ko naman yung kinuha. Sa ngayon, panghawakan mo muna na sa'yo nag-propose si Adrian. Kung sakali man na mayroon siyang ibang babae, hayaan mo siya. Kung kaya mo namang ipagmalaki na ikaw ang inaya ni Adrian na pakasalan, anong palag niya sa'yo, di ba? Nangising lalo ang mukha ko sa pampalubag loob na sinasabi ng kaibigan ko sa akin. Kung malalaman ko lang din na may ibang babae yung mapapangasawa ko, hindi ko kayang sikmurain na magpakasal sa isang lalaki na wala pa man ding kasalan, naging unfaithful na sa akin. Ma'ams, hindi para magmayabang kaya ko gustong mag-asawa. Sobrang simple lang naman ang buhay na pangarap ko. Ang makahanap ng lalaki na kayang tanggapin ako kahit na mayroon na akong anak. Pinunasan ko agad ang mga mata ko bago pa tumulo ang luha. Kung sakaling hindi pa rin si Adrian yung lalaking hinahanap ko, willing naman akong pakawalan siya. Para sa huling session namin ni Chelsea bago ko siya hayaan na makapagpahinga, I asked her to speak her thoughts out. Treat me as your human diary, Chelsea, i-share mo sa akin lahat ng gusto mong i-share, and as your diary. I will keep my mouth shut, because as your human diary, ang trabaho ko lang ay pakinggan ka at maging listener ng mga unsaid thoughts mo. In-offer ko kay Chelsea ang hinliliit ko, asking her to do pinky promise. You can count on me when it comes to keeping secrets. Matagal bago nakapag-decide si Chelsea, akala ko ay hindi niya ako sasakyan. But, no, she trusted me. What should I share about? Your unsaid thoughts, I pointed to her chest. Kung anong kinikim-kim mo riyan, pwede mo na silang pakawalan. Bumakat ang lungkot sa mga mata ni Chelsea, might be the story she was about to tell tends to become her saddest memory in the past. I love going to school, going anywhere, talking to anyone. Alam ni Mommy lahat yan, she sighed heavily, until I experienced being harassed in school. I've been followed by a stalker, at hanggang ngayon din daladala ko yung thought that I almost killed my mother kahit na sinasabi niyang hindi ako ang may kagagawan, and my mom's blame ang Kuya Arian who framed me up para isipin kong ako ang may kasalanan. Lumakas ang hagulgol ni Chelsea kaya naman agad ko siyang nilapitan at niyakap.
To the best of my ability, pilit ko siyang pinapatahan. SSSHHH, it's okay kung hanggang dito na lang muna ang is-share mo, I want to live normal again po. Lumayo si Chelsea sa akin at pinunasan niya ang sariling luha. These days, parang hindi ko na po nararamdaman na normal pa ako. Dumadalas na po yung pag-atake ng anxiety ko sa gabi. Nahihirapan po akong matulog, kahit pilitin ko yung sarili kong huwag alalahanin yung past, kusa silang bumabalik sa utak ko. At paulit-ulit, kung nararamdaman na kailangan ko pong ma-guilty. Na kailangan ko ring ikahiya ang sarili ko na lumabas because I feel like. Dahil sa attempt ng mga ka-schoolmate kong lalaki na iharas ako, sobrang nakakadiri na yung katawan ko. Higit sa lahat, I feel no longer safe outside kasi pakiramdam ko laging may nakasunod sa akin. I lost my capability to speak to anyone because of that. Kasi pakiramdam ko, Nurse Maui, walang maniniwala sa akin. Walang nakikinig sa akin, at natatakot akong baka isipin nilang lahat ng sinasabi ko are all lies. Sa tulong ng pagkumbinsi ko kay Chelsea na mag-open sa akin, ngayon ay nalaman ko na ang dahilan ng lahat. Unti-unti ko nang napagdudugtong ang PC ng nakaraan. Hindi naging madali sa iyo na mag-open sa akin, so you really deserve to rest. Chelsea, nang masiguro ko na mahimbing na ang tulog ni Chelsea, ipinagbilin ko muna siya kay Yaya Manang. This time, ibinilin ko na rin sa kanya na once atakihin na naman si Chelsea ng depression o anxiety niya, I told Yaya Manang na painumin yung bata ng meds niya. Feeling ko kasi matatagalan ako sa lakad ko for today, eh. Hey, hindi mo ba alam na nasa pamahiin ng mga matatanda na bawal daw magkita ang bride and groom bago ang kasal nila? Binigyan ako ni Adrian ng isang canned beer, naghahanda ka na dapat ngayon for your bridal shower, don't you? FVCK those myths, I don't care. Ininom ko muna yung beer, baka sakaling mapakalma ako nito. Gusto ko lang na magsabi ka sa akin ng totoo, Adrian. Just this once, are you telling me I'm lying to you all this time? Mali ba ako? Come on, Maui. Adrian looked at me very disappointed. Ikakasal na tayo bukas, do you know that? Dapat ine-enjoy nating dalawa itong huling araw na hindi pa tayo mag-asawa, di ba? Tapos ngayon gusto mo akong makita kahit na bawal, and you're now starting a quarrel between us. Nagsinungaling ka naman talaga sa akin, sanggal ko. Adrian, o Arian, what the hell, kahit sa pagsasabi man lang ng totoo mong pangalan sa akin, hindi mo nagawa. Tapos ngayon gusto mong questionin yung pagdududa ko sa iyo na hindi ka sinungaling? Inihagis ko sa likod ni Adrian yung hawak kong canned beer, at tumama yun sa flower vase. At nabasag, sino ka ba talaga, ha? Kasi kung hindi mo kayang ipakilala sa akin ang totoo mong pagkatao, baka mainam na rin sigurong hindi na lang din natin ituloy tong kasalan na ito. Hindi ako mabigyan ng sagot ni Adrian. So, I think that would be it. Wala akong pakialam kung handa na ang lahat para bukas. Hindi ako manghihinayang, kasi mas panghihinayangan ko na sayangin ang oras ko na magpakaasawa sa isang lalaking hindi naman kaya maging totoo sa akin. Maui, habol ni Adrian nang papalabas na ako sa gate ng bahay niya. I can explain what? Kung bakit mo ako niloko. Kung bakit hindi mo magawang magpakilala sa akin, listen. Inabot niya ang mga kamay ko at hinawakan. He stared into my eyes. Kung kanino mo manalaman ang tungkol kay Arian, you missed a very important detail. I'm Adrian, he says. Hindi ako nagsinungaling sa iyo tungkol sa pagkatao ko dahil hindi naman talaga ako asterisk yung Arian na tinutukoy mo, what the frivik. Paninindigan mo talaga ang panloloko mo sa akin, he's my twin brother, okay. And those words from him froze me. Kakambal ko si Arian, who's now dead. I'm not really a fan of using idiomatic expressions to describe what I feel. I simply state the feeling, kung masaya ako, I simply say I'm happy. Kung malungkot ako, edi malungkot, kung natatakot ako, I simply zip my mouth, and that's all. Not until I arrived at my happiest destination so far.
I learned to put a description towards my feelings. While I walk down the aisle, pakiramdam ko lumulutang ako sa alapaap. Am I walking in seventh heaven? I don't really know. All I'm aware is a minute from now, magiging misis na ako ng lalaking kinakikiligan ko lang noon na kausap ko sa internet. I, Choi Mec-iya, am accepting Dorothy Paras as my bride. Habang isinusuot sa akin ni Choi yung singsing, nanginginig pa yung kamay ko, at sa harap ng puong may kapal, nangangako akong aalagaan kita at poprotektahan, to the best of my ability. I will work hard to make you the happiest wife on earth. Hindi ako magsasawang mahalin ka. Hindi ako mapapagod na intindihin ka. Madalas ka man tinutuyo. Hindi na lang ako papatol para hindi ka na mas lalo pang top akin. Nakarinig ako ng mahihinang pagtawa mula sa mga audience namin, at dahil nga doon ay bahagya akong nahiya. Wala sa usapan namin ni Choi na may laglaygan na magaganap, and I can't promise to you I'm the best husband who can cook you foods. Pero para sa iyo, handa kong lutuin yung mga cravings mo, kahit corny yung mga jokes ko. I will try my best to make you laugh, at kung stressed at problemado ka, please don't hesitate to share your problems with me. Inangat niya ang kamay ko. We are now one, we should solve our problems together. Ngayong mag-asawa na tayo, you can now stop thinking that you're dealing your problems alone. Keep this in mind, honey, lagi mo na akong kasama on your battles. Hindi ka na mag-isa, I'll be by your side always. Kahit ikaw pa ang taong hindi nauubusan ng problema. In your ups and downs, in sickness and in health. Kumulubot man ang balat mo, mabungi ka man, pumuti ang buhok. Magkaroon ng malaking bilbil o kumupas man yung ganda mo dahil sa katandaan. This is what I want you to remember. Wala naman sa usapan naming dalawa na dapat paiyakan niya ako sa marriage vow niya. Bukod sa ang haba, nakaka-touch pa, mukhang pinaghandaan talaga ni Choi. Kukupes ang ganda mo pero yung pagmamahal ko sa iyo, hindi, mahal na mahal kita. Dorothy, naiyak na ako ng tuluyan, dahil sobra talaga akong nadala sa mga sinabi ni Choi. Wala pang, kiss the bride, ay nauna na akong halikan yung groom ko. Let's congratulate our newly Wednesday, Mr. and Mrs. Mec-iya. At yung pari ay inannounce ng opisyal na kaming mag-asawa ni Choi after the kiss. Kinikilig ako at natutuwang humarap sa mga bisitang dumalo sa kasal namin ni Choi. All is well, happy and celebrating with us. Natatawa ako kay mama kasi simula pa lang ng seremonya, hawak na niya yung phone niya at nakatutok yun sa amin. Na-cover niya yata mula umpisa hanggang matapos ang kasal. Kabaligtaran naman sa pamilya ni Choi, they are the serious ones. They are indeed happy after the wedding while being classy. I can feel Choi's hand on mine while guiding me take our first walk as husband and wife. Hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang binti ko habang naglalakad, hindi lang siguro ako sanay sa high heels. Ang lamig ng kamay mo, hon, painitin ko kaya yan, we still have a reception to attend to. Bigla akong natipalok sa mataas na sapatos na suot ko. And I wasn't able to complete my words. Nalaya naman kaagad ako ni Choi, so hindi ako tumamba sa floor pero naapakan ko yung lilian ng gown ko kaya nahila yun pababa, tube pa naman ang top and I'm not wearing undergarments. Oh my God, baby, close your eyes. Bumaba hanggang sa kalahati yung damit pero natakpan ko naman ng mga kamay ko. And Choi took off his suit to cover my naked body. Mabilis niya akong inilabas mula roon sa simbahan at pumasok na kami agad sa loob ng kotse and all I did was to cry. An anonymous user uploaded a clip of you naked at your own wedding on social media. Pinagpipiestahan ka na ng mga tao doon, binabastos at may mga nagsisave din ng video na yun to upload on a porn site. Malalakas na yabag ng father-in-law ko ang bumungad sa sala. At dahil asawa ka na ng anak ko, pati family name namin ay nadadamay sa eskandalo na ginawa mo. Dad, that's enough, awat ni Choi, hindi ginusto ni Dorothy na mangyari sa kanya ang nangyari kanina. You sound like you're blaming her na napahiya siya kanina. Be sensitive, please, I'm trying to understand the situation. Nakapamewang itong nakatayo at nagtitimping magbasag ng mga gamit, but Mama Imelda keeps calming him down. But the scene your wife makes on her wedding day has a huge impact on our company. You are about to be my successor, Choi. But because of this,
Usap-usapan na sa opisina at nakarating na rin sa mga investors ang chismis. How do you expect them to react after this? Nakakahiya. And finally, lumabas na rin yung salita na alam kong gustong-gusto nang sabihin sa akin ng biyenan ko. Mayroon pong kakilalang expert ang mama ko, siya na raw po ang baalang ipa-turn down yung video para hindi na mas lalo pang kumalat. Do you think that's a big help? Ramdam kong nakatuon sa akin ang mga mata ng father-in-law ko ngunit hindi ko siya magawang tingnan. You know, hiha, you can do us a favor better than what your mother is doing. Dad, stop, una pa lang, ayoko na sa'yo para sa anak ko, walang patumpik-tumpik nitong tugon. So, if you really want to help to clean your own mess, start with the first step. I met his cold stares with my teary eyes. Leave our family alone kung gusto mong hindi masira ang buhay ng anak ko. Makakauwi ka ba ngayon, Han? Nagluto ako ng paborito mong adobo. Baka hindi ako makauwi ngayon. Dito muna ako magpapalipas ng gabi. Tugon ko habang inaayos sa tray ang dadalhin kong pagkain sa pasyente ko kasama ng gamot na kailangan niyang inumin. Ilagay mo na lang muna sa ref yung ulam, initin ko na lang bukas pag uwi ko ng bahay. Nagkasundo tayong hindi ka na muna magpapagabi dyan, di ba? May emergency ba? Inilapag ko muna sa tray yung phone ko at binitbit paakyat sa kwarto. Hindi umuwi yung apo ng alaga ko ngayon. Wala siyang kasama kung uuwi rin ako. Wala rin akong kasama dito kung hindi ka uuwi. May pagtatampong tugon ng asawa ko sa kabilang linya. Hindi ako nagpapakaisip bata rito. Dorothy, concern lang naman ako sa'yo. You know that. Di ako comfortable na wala ka sa tabi ko, paano kung may mangyaring hindi maganda sa iyo dyan? Unless hilingin mo na mayroon nga, papakainin ko lang at paiinumin ng gamot si Lolo, mamaya na kita tatawagan, hindi ko napansin na tumayo sa kanyang kama si Lolo Amado, nabangga niya ako kaya nahulog sa kamay ko yung tray. Ano ba naman yan, bakit ka ba kasi parang harang sa daan, galit na saad nito, oras ng trabaho, puro cellphone ang inaatupag mo. Hindi ko kailangan ng iresponsableng empleyado. Hello, Dorothy, okay ka lang ba dyan? Anong nangyayari? Pilit kong inabot yung phone ko at pinatayan si Choi, saka ko hinarap ang pasyente ko, kahit hiyang-hiya na ako sa kanya. Nginitian ko siya ng ting-alain, sorry po, hindi ko sinasadya, hindi ko kayo napansin. Papaano mo ako mapapansin kung nakatuon ka sa katawagan mo? Tinulak niya ang katawan ko sa pagsipa sa akin, ligpitin mo yan. Wag na wag kong makikita na ipinapalinis mo sa mga katulong yang kalat na ginawa ng kapalpakan mo. Maluhaluhang napasinghot ako sa sipon ko, sa baba na lang po kayo kumain, ha? Isusunod ko po doon yung mga gamot na kailangan niyo pong inumin. Hindi ako bata para painumin mo pa ng gamot, ang atupagin mo ay maglinis dyan. Malakas nitong isinara ang pintuan ng kwarto nang makalabas na si Lolo, at ako, nilalabanan ko pa rin ang sarili na wag umiyak, niligpit ko isa-isa yung mga natapo na pagkain, maya-maya lang ay napansin kong hindi pa rin tumitigil si Choi sa pag-contact sa akin, so I answered his call after ko ayusin ang sarili ko at hindi maging halata sa kabilang linya na galing ako sa paghikbi. Bakit, ayos ka lang ba dyan? Bakit may narinig akong malakas na tunog kanina? At pasyente mo ba yung narinig kong sumisigaw? Nagsimula na akong nerbyusin, hindi ako sanay na nagsisinungaling sa asawa ko. Ha? Wala yon, okay ka lang ba talaga dyan? Magsabi ka sa akin ng totoo. Ramdam ko yung panginginig ng lobby ko, okay na okay ako rito, mababait yung mga tao rito, so alam mo na, buhay prinsesa ako rito. Natawa ako habang pinapanood ang sarili kong magpunas ng natapong pagkain sa sahig, so, don't worry about me, I'm stress-free, binabaan ko na ng tawag si Choi, sumabog na ako at humagulgol, I cleaned the mess I made using the tears from my eyes, I'm very sorry, Choi, kung ang tawag sa ginagawa ko ay pagiging selfish na naman.